Okay, ito mga sir. Kaya naman tayong ginagawang click na version 2 na 150. Issue nito mga sir ay malakas kumain siya ng coolant. Bukod dun sa coolant, pati yung langis mabilis din maubos. Kapag once na once na-encounter nyo na unang-una sa coolant, ng pinaka number 1 po yan mga sir. Kapag once na malakas ng nagbawas at wala naman siyang linkage pero lakas magbawas, matik po yan na naghahalo yung coolant sa kayong langis. Pinaka-importante paggawa nyo na kaagad dahil ang pinaka-problema lang nun yung mismong water pump. Kumbaga si water pump hindi na siya dumadaan yung coolant dito sa butas na dapat, dyan po dapat dumadaan sign na warning na yun na pasira na yung ating water pump. May butas po yan dito. Talkalin natin. Ayan, may butas to mga sira sa water pump ni Click 125 to 150, air blade to P6 to EDB na 150. May butas po yan dito. Nabaraduhan na kasi ito eh. Ayan, kapag once na pasira na ito, magle-leak yan dito sa ilalim ng water pump natin. Tutulo po yan dito. Makikita nyo yan. Uusok kasi yan, mga ngamoy sulog. Matik po yan, dapat kailangan nyo na magpalit para hindi madami yung block ninyo, rocker arm, camshaft, baka pati si sigunyal madamay pa. Kaya yun yung pinaka palatandaan nyo or sign kung palitin na yung water pump ninyo. Kasi ito hindi na lumabas, kaya dito na siya lumabas. Dito sa bearing. Ayan, dito na lumabas yung coolant. Ayan, mapapansin niyo yung bearing nito mga sir. Gumagalaw na. Dahil yan na pinasukan na siya ng tubig, hindi na siya langis. Tapos pumasok na yung coolant, pumunta sa loob ng makina, kaya ganito yung naging itsura ng makina ni sir. Yan, parang putik na yung loob niya. Yan, kung sakaling yun na yung nararamdaman yung mga sir, mas pinakamainam paggawa nyo na kaagad para hindi kayo dumuble-duble ng gastos. Baka ma-apektuhan pa yung sigunyal natin, mas mapapalala. Hindi kayo bababa ng ng 15,000. Depende po yun sa gumagawa. Baka mamaya may patong pa yung gumagawa, mas mapapalaki. Kaya kapag ganon, naghalo na yung coolant sa kayong langis, matik pagawa nyo na. Yan, ito yung sign. Parang flame na may halong dugo. Mamaya makikita nyo yan kapag tinanggal natin yung langis nya, talagang sobrang putik yan. Matik po dapat to. Ang gagawin natin dito, dalawang change oil, isang 3 days change oil kayo uli, tapos 3 days dalawang 3 days ulit change oil kayo uli para matanggal yung pinakalaman loob nung yung mga ganitong putik doon sa pinakaloob ng makina. Pero ito malilinisan naman to kasi tatanggalin natin. Magpapalit tayo ng water pump, valve seal, gasket, cylinder head, yung cylinder head gasket, tapos tong block magpapalit tayo, piston ring, valve seal, yung mga papalitan natin. Kaya ito tatap overhaul natin to kasi delikado na to, mauuwi sa sigunyal. Kaya kakalasin na natin ito. Bali, hindi ko na ipapakita kung paano kung kalasin to. Basta pinaka-importante mga sir, kapag once nagkakalas kayo, uunahin nyo sa side dito pag nagkalas kayo, side din dito, side din doon. Tanggalin nyo yung radiator, water pump, at tanggalin nyo yung shock. Iaangat nyo siya ng pag ganyan. Patungan nyo siya ng upuan para iangat nyo, pumangat tong head at marudukot para nyo natin tanggalin yung stud na 4. Or hindi natin kailangan pang paghiwalay yung makina sa kanyang chassis. Okay, ito mga sir, kalasan natin yung block, cylinder head, piston, at ito na yung kanyang cylinder head, at ito na yung piston nya. Tutong na. At yung block naman, wala naman siyang gas-gas, kaso kumbaga oblong na po ito. Kapag silatin nyo rito, makikita nyo naman dito na may parang may bumabangga sa kamay ninyo. Parang yung bilog na yan, alibaba na siya. Tapos ito yung kanyang cylinder head, tanggalan natin. At ito yung sobrang tutong. Tapos dun sa loob ng langis nya,
yung makina yun. Parang ano, kalawang. Kasi naghalo yung kulan sa langis. Kaya ayan, titirayan na natin to. Okay, tayo na yan. Medyo ilang banlaw ang gagawin mo dyan kasi ano, sobrang putik. Pwede ka na magtalim ng palay dyan. Yan, tapon mo na yan. Wala na yan. Yung kukunin nandyan yung pin. Yung pin na kukunin dyan. Tapos yan, i-transfer mo yan mamaya doon sa bago nating block na isasalpak. Yung mga ano, yung head ng ano, punteriyan mo na lang yung head. Yan na lang yung trabaho mo dyan. Medyo matatagalan ka dyan. Tapos diyain mo mabuti yan. Ganyan po mangyayari mga sir kapag naghalo na yung langis sa kakulan nang pinatagal nyo pa yung gamit na kailang add lang na add ng kulan. Ganyan po yung mangyayari. Ito na yung paste ang gagamitin natin dito sa Honda Click na kumakain ng langis at naghahalo yung kanyang kulan. Ito yung mga paste ang kailangan natin. Piston. Kapag 150 yung motor ninyo, dapat gagamitin nyo 150 rin. Kahit yung version 1 to version 2, pares lang din yung piston nila. Ang kaiba lang sa 125, mas malaki yung pang 150. Tapos piston ring, dalawang valve seal, ito yung cylinder block nya, at matic din yung kanyang base gasket, saka cylinder head gasket. Yan yung pinaka-importante para hindi maghalo yung coolant sa langis. At meron na rin tayong water pump. Yan, ito yung water pump. Yan yung code. Kasi ito yung dahilan kung bakit naghahalo yung langis sa kanyang coolant. Ngayon, i-install muna natin yung piston nya dito sa motor. Okay, ito mga sir, nilagay ko na yung piston ring. Pinaka-importante dito mga sir, sa piston ring natin, tatandaan nyo ang lagi dyan, merong mga number. Meron dyan 2R, sa gitna po yan yung 2R. Tapos dapat nasa ibabaw yung pangalan. At 1R sa ibabaw. Yan, magkaiba naman yung kulay nila kapag kabago. Itim na sa gitna. Yung parang silver, yan po yung sa ibabaw. At yung oil ring, kahit magkalapit ng konti yung kanyang yung gap, okay lang yan. Pinaka-importante yung taas saka yung pangalawa. Kailangan i-segregate ninyo, hindi po dapat yan magkakatapat. Kasi baka mamaya magulat kayo, bago na yung block, bago na yung piston, bago na yung valve seal, gasket, bakit pa rin umuusok? Dahil dito yan kapag nagkatapat yung yung gap. Kaya importante na dapat sinasegregate ninyo. Siyempre, sinasegregate nyo siya ng ganito. At kapag nilagay nyo dun sa connecting rod, dapat ito-double check nyo pa rin. Kasi mahirap na pagka nagagalaw ninyo, example lang ganito, umiikot na kusa din niya kapag nagagalaw. Okay, lagyan natin to sa connecting rod. Okay, ito na mga sir, lagay ko na yung piston. Tapos, huwag nyo kalimutan yung segregate ulit yung kanyang ring. Tapos, kapag naglalagay ko ng piston pin lock, lagyan nyo siya ng basahan. Lagyan nyo ng basahan yung butas. Para kung sakaling binabalik nyo yung pin lock at hindi pumunta dun sa loob, para hindi tayo mag-overhaul ng oras sa oras. So, naman natin yung block na isasalpak. Okay, ito na mga sir, na-transfer ko na yung hose. Dito pala sa hose natin ng radiator natin mga sir, napaka-importante na dapat kung ano yung pagkakatanggal ninyo dito sa luma, ganoon din dapat nyo ibalik. Ang hulma kasi ng hose na to, dapat pa ganyan. Kasi kapag once na binaliktad nyo, ito yung pinasok nyo dito, ang hulma nyan, imbes na papunta rito, mangyayari nyan, papunta nyan, pag ganun. Pwede naman yun, kaso nga lang, susunugin siya ng susunugin siya ng elbow ng ating tambotso. Pagsisimulan din ng ng pag-ubos ng kulan. Kaya dapat i-double check nyo din mabuti ito. Madalas ko na i-encounter kapag medyo may click kami nagpapagawa. Ito na yung luma. Ito na yung bago. Tapos tatanggalin lang natin dito yung dowel at isasalpak na natin. Ito na mga sir, naisalpak ko yung block. Yan. Tapos yung dowel mga sir, huwag nyo kakalimutan. Ang dowel yan sa likod ng block natin, dalawa yan, magkatapat yan. Tapos dito naman sa ibabaw, magkalihis naman siya. Tapos huwag nyo kakalimutan yung gasket.
Dapat laging bago. Huwag nyo nang tatapal ng silicone gasket kasi hindi rin tumatagal yan. Okay, ito na mga sir, nailagay ko na yung black gasket, tapos yung tensioner, tsaka yung sprocket cam, at ito na yung kanyang cylinder head. Nagpalit din tayo ng valve seal niyan, kasi yung valve seal niyan talagang totally itim na dahil sunog na sunog na gawa kasi ng naghalo na yung coolant sa kalangis. Ayan. Tapos sukatan nyo ng pillar gauge 10 saka 24. Ayan, salpak na natin to. Kinis na uli. Yan, nilagay ko na yung cylinder head at bago na rin yung water pump natin. Tapos ito yung langis niya. May halong tubig. Tapos yung total body na lang yung kulang nito, nalagyan ko na rin siya ng coolant. Sisapin natin sa linis kasi yung kanyang total body. Tapos maya papandrayin natin to. Okay, yung mga sir, tapos na rin yung ginawa natin na nagkalong langis sa yung kulan at ayun, natawa si sir, didikatan niya ng sticker ng GMK. After 3 days pagchichinsunin ko pa rin si sir kasi yan na yung parang flashing nya. Yung nilagay nating ordinary, yung langis ordinary muna, yung mineral lang muna. Okay, ganoon lang po mga sir, sakaling naghalo na yung kulang sa kalangis, mas maganda po ipagawa nyo na para hindi na po dumami yung problema ng butong ninyo at makaiwas kayo sa malaking gastos. Okay, thank you very much mga sir.